Good morning mga kababayan. Today is Thursday morning. At of course, it's 11 o'clock in the morning. So, ngayon, nanonood ako ng balita sa Pilipinas. Mga kababayan sa Pilipinas, ingat po kayo dyan. Lalong-lalo na sa Bicol. Bicol ang number 1 na tinamaan ng bagyo. Marami nang binabaha ngayon. Sa Pampanga, signal number 2. So ingat-ingat po kayo. Sa mga panahon ngayon, talagang ngayon talaga yung mga bagyo, mga malalakas na bagyo. So sana naman hindi na lumakas pa at magdasal po tayo lagi na sana tumigil na siya. Ako po kasi nung bata ako, lumaki ako sa baha sa Pampanga. Kasi sa Pampanga, simula nung pumutok yung Pinatubo, na lagpas tao po ang baha doon. Doon po tayo lumaki. Every year bumabaha. Yung mga magulang ko noon, tsaka mga kapatid ko. Kaya napunta kami sa San Fernando. Nag-decide na kaming umalis doon sa bayan namin. Taga Minalin po ako. Minalin ko, alam niyo yung Minalin. Umalis po kami doon at doon po ako nakabili ng bahay sa San Fernando. Yun, sa Sindalan. After that, bumabaha pa rin po kasi yung mga style ng mga sa amin, tataas yung daanan, tataas din yung mga bahay, nagtataas naghahabulan sa taas. Kaya makikita mo yung Minalin ngayon, dati lalakarin mo parang ang lalayo ng mga baryo, ngayon parang ang lalapit kasi nga tumaas ng tumaas, sumitli yung mga daanan. Yun. At ngayon magluluto tayo ng breakfast muna. Almusal muna natin. So, kumusta po kayo? Kumusta ang mga pamilya po? Sana safety ang mga pamilya ninyo sa Pilipinas. Alam ko naman mga puro Pilipino po ang nanonood sa atin. At sana maayos ang mga kalagayan ng mga pamilya natin sa Pilipinas. Sa pamilya ko naman, yung mga kapatid ko, safety naman po sila sa San Fernando Mataas, San Fernando. Siya nga po pala, shoutout po kay Nanay Wilma. Happy birthday po. Nag-birthday siya kahapon. Number 1 na subscriber natin at saka number 1 na viewers natin sa mga video na yan. Nay, we love you. Happy birthday. Sana marami pang birthday kaarawan ang i-celebrate ninyo at sana maging makabuluhan ang araw ng birthday ninyo. God bless you more. So, lulutuan natin ng boiled egg si Jordan. So, itong bata na to kinakain, yung boiled egg, kinakain lang yung puti, yung pula, iniiwan niya. Medyo pihikan pa siya sa mga pagkain, kaya hindi siya sumasabay sa amin. Kami tuyo, tsaka sinangag, tsaka itlog. Nakakabili kami ng tuyo dito sa kababayan natin dito sa Edmonton, which is kasi mga nabibili sa TNT, medyo frozen na, matigas na sa mga supermarket na Chinese supermarket. Puro anong tawag doon? Ang titigas. Mayroon kaming kababayan dito na nagsusupply ng tuyo. So pakukuluin ko tong dalawang itlog to. Kada isang itlog kinakain niya every breakfast. Which is good naman. Sana iaano ko siya ng broccoli. Kuluin ko yung broccoli. Naubusan na ng broccoli si Jordan. Carrots, i-stem ko siya ng carrots.
Miss Remotely, salamat sa pang-congratulate. Kumusta na? I-add mo na ba ako sa sa Facebook? Kasi si Mr. and Mrs. Vlog, bukas siguro i-kontakin niya ako para mag-usap kami dun sa link na sinasabi ko. Marami na akong na-invite, 15 katao, at sila nag-i-invite na rin ng mga team nila. Kumikita na rin sila, nag-iipon na sila bago sila makapag VIP 1. So maganda tong sana maging successful tayo, tuloy-tuloy. So tatapos lang namin mag-breakfast. So pagkwentuhan natin tong kasi pagka nag-uusap kami ni Mrs. Siyempre pagka yung mga budget, yung parang nawawalan ka ng gana sa sarili mo. Pero ang style ko, move on lang, galaw lang, continue lang ang buhay. Kasi kung pagka na-stuck ka doon sa pinag-uusapan ninyong issue, mawawalan ka ng gana at titigil ka, mapapabayaan ang pamilya, mapapabayaan yung yung gawain mo, yung buhay nyo. Kaya sabi ko sa sarili ko, continue ko lang ginagawa ko. So ini-imagine ko lang yung mga vlogger sa Pilipinas, yung mga sina Kong TV, sina Timbugok, yan, mga perang pinapakita nila sa video, sagana sila. Pero sabi ko nga sa sarili ko, may kanya-kanya tayong swerte sa buhay, may kanya-kanya tayong diskarte sa buhay kung paano makamtan yung ganun na sila talagang tumutulong sila kahit kumikita sila. Ako nga, sabi ko nga, itong na-discover kong digital platform, maliit na kita, $15 per day. Ang style ko kasi, mahilig ako mag-share. So lumalaki ang income na nakukuha ko. Sabi ko nga, malalaman ko kung talagang totoo to pag once na after 2 months withdraw ko yung pera. Kasi maraming taong in denial ngayon in denial na may scam sila. Ako nga, sabi ko nga, as long na wala akong ini-input na pera, gagawin ko to, pagpapatuloy ko to. Kasi yung mga sinashare ko, doubt sila First time nilang sabihin ko sa gusto ba bang kumita ng $15 per everyday. Siyempre yung $15 everyday na yon, magsisimula ka at lumalaki ang income mo. So sabi ko nga, why not share to the people interested on digital world right now? Sa mga nanonood ngayon, sasabihin ko sa inyo, 2 weeks ko palang ginagawa to at mayroon na akong nakikitang $320 sa account ko. 2 weeks pa lang yun kasi invite na nadagdagan yung income ko, $10. Except do sa $15, $10 kada invite ko. So, pagpapatuloy ko lang to hanggang sa lumago na lumago. Ngayon, ito, kung napanood nyo tong video na to, hindi ko naman kayo iniikayat, i-message nyo ko kasi marami na akong na-invite na naging interesado sila. Una, doubt sila, baka scam daw doon. Sabi ko nga sa kanila, as long wala kang nilalagay na sarili mong pera, hindi scam to. Kasi pagka once na tinanong ka ng isang platform na magbigay ka ng pera, yun ang scam. Yun lang po. Sana mapanood nyo itong video na to para ma-message nyo ko, lalo na sa mga sa Japan, sa US, sa Canada. $15 not bad every day. Tapos mag-i-invite ka lang, kukwento mo lang kung paano sumali. Wala kayong membership, wala kayong bebenta, wala. Basta gumagawa na kayo ng task ng everyday. Yun lang po. Hindi katulad ng mga napapanood ko mga influencer sa Pilipinas. Yan, mga sugal yung mga inaano nila, pinopromote nila. Ito po, hindi po susugal. Wala po kayong, hindi po involved ang sugal dito. Sabi ko nga, 2 weeks lang. Sabi ko,
Wow, 2 weeks, within 2 weeks, meron na ako $320. Pwede na akong, after 1 week pa, pagka umabot ng 450, pwede ako mag-upgrade, doon na ako kikita. Yung upgrade po kasi yung 450 na kikitain ko. Ano yun? Yan ang pang-upgrade ko. Wala akong ilalabas na pera, wala akong bibigay na pera sa kanila. Siyempre, kailangan mong gawin ang task mo kasi kung hindi ka gagalaw, kung hindi mo gagawin ang task mo every day, which is 5 to 10 minutes every day, $15 ang kapalit. Di po ba? Ito sinashare ko lang po sa inyo, hindi ko po ina-advertise. Kasi kung hindi ka naman kayo, kung malaking kinikita nyo sa trabaho, sabi ko nga, pandagdag lang sa savings pagka naging nasa, basta maganda tong platform na to, which is ini-encourage ko mga kaibigan ko, tsaka pamilya ko, si Jacob tsaka yung asawa ko, ginagawa nila. Nire-remind ko lang sila everyday para magkaroon sila ng $15. Ganun lang kasimple po. Kasi sabi ko nga, yung mga vlogger na yan na nag-umpisa, ngayon nag-i-sponsor nag-advertisement na ng mga iba-ibang platform, scattered. Isugal po yung mga yan. Sila siguro nasa swerte yan sila kasi may dumarating sila income dito, pero dito itong in-encourage kong platform, hindi kayo susugal. Walang involved na sugalan. Ano ko nga yung mga kaibigan ko dati, sabi niya baka scam yan nung natapos yung pagse-set up ko sa kanila, ang ganda pala nito. Yun, ngayon, patuloy silang kumikita ng $15 every day. Ang aim ko lang naman, kaya sinasabi ko to, siyempre, every time na makakapag-invite ako, may $10 ako, why not, diba? Extra $10 sa $15. Sharing is the magic, sabi nga nila. Kung may mag-iinteresado, makapanood sa inyo, message lang po ako sa YouTube ko. At the same time, subscribe na po kayo sa video ko. Ako, namamagasa lang naman ako sa, malay nyo, maging 1,000 subscriber tayo sa YouTube. Di po ba? Wala namang masama eh. Sabi ko nga, yung mga nagumpisang YouTuber, hindi naman kagad maraming followers. At nagtsaga lang sila talaga. Hindi po ba? At makakamit din natin ng dagdag na income patungo sa kasi kailangan mo lang sumabay sa digital world. Kailangan mo sumabay sa teknolohiya ngayon para makamit mo ang ninanais mong anong tawag doon? Financial freedom. Marami hong nagsisulputan na ngayon. Ang dami ko na sinalian na business, online business, pero sabi ko nga, hindi ako yung tao maglalabas ng pera. Oo, na-scam ako minsan. Pero once na in-involved na yung pera, sinabi sa akin na you need to input money, inaano ko na po, tinitigilan ko na siya at hindi ko na siya tinutuloy. Ito, na-encourage lang ako kasi wala nang involved na pera at na sarili mong sikap na mag-iipon ng pera para ma-upgrade mo ang mga dapat mo, ang maiipon mo. Yun lang po. Sana mapanood nyo tong video na to at willing akong i-share sa inyo. Nais ko lang
Inaayos ko lang tong labahan kasi maraming mga basahan na dapat nalabahan. Kasi pagka nag-uusap kami ni Mrs. tungkol sa mga budget, parang nakakawalang gana po, no? Discourage. Pero sabi nga, kung hihinto ka sa diskarte mo, hihinto rin ang buhay ninyo. Kaya kung may pinag-uusapan man kayo, dapat lang pag-usapan para malaman lang isa't isa. Ngayon, dapat move on. Huwag masyadong i-take seriously ang mga problema. Kasi problema lang dyan na yan. Problema na yan. Yan po. Ito po ang basement namin. At titignan ko ang water meter namin kung nasaan. Kasi papalitan ng supplier namin. Teka lang po. Titignan ko lang. Metro ng tubig. Sabi sa sulat, pagka di daw ako tumawag at natapos yung palugit, na-charge ako ng $49 penalty. Sabi ko ba, kayo na nga magpapalit, kayo pa yung kami ang consumer. Talaga dito sa Canada, no? Penalty. Talagang maglaro tong bata na to. Hello! So dito lang muna tong upload natin. Short lang tong na to, pero kung napanood nyo to, message nyo lang ako tungkol sa opportunity. So God bless everyone. Thank you very much for today's vlog. Please share, subscribe, and like my channel. Thank you very much.